Mayo nga adlaw no sab kaning tanan mahinigugman namo nga mga kaigsuonan o maghigalaan. Kamo nga nagapadayon sa pagpamati og sa pagtan-aw kanato niining atong lesson preview niini nga semana. Sa malipayon kambay magapakig-uban kanyo sa pakigtuon sa pulong sa atong Ginoo. Dinhi sa akong wala niya si Pastor LD Bakilabat ang atong 1,000 missionary coordinator sa atong buhatan sa tibuok Central Philippines. Dinhi naman sab sa kung tuo niya si Dr. Maypa makikauban kanato sa atong suhito nga pagatun-an niini nga semana. Apan kami malaumon nga sa inyo mapadayon nga papamati, magadala kini kanato kalagianan sa ila sa pagkahibalo sa gusto sa Dios sa atong kinabuhi samtang kita nagapaabot sa iyang pag-anhin nining yuta. Apan sa din pa kitang padayon, atong hangyoon si Pastor Bakilabat sa pagampo. Aton iduko aton ulo sa pagampo. Amahan og Dios namo nga balaan nakasakitasan sa mga langit. Ginoong Dios kami nagaduko sa amon mga ulo niini nga tinion o Dios nga kami nagapaubos tag sa namon ka mga kaugalingon. Nanghangyo kami nga ikaw magapatawad pag-usab sa amon mga kalapasan. Aron ang balaan nga espiritu mao siya magagiya diya kanamo. Kami o Dios karon maga-review sa among nga lesson for this week. Naghangyo kami o Dios ihatag diha kanamo kaalam nga langitnon ug sa tanan nga mga viewers ni ining programaha o Dios. Naghangyo kami nga ihatag kanamo diyang balaan nga espiritu nga masabtan ang pagatun-an nga kani makadala diha kanamo sa pagsabot aron kami magtubo sa espirituhan nga pagkinabuhi. Kuyugi kami o Dios ining programa sa lesson review sa Channel 25, kaya mo kinigitugyan sa ngalan ni Gining Hesus. Amen. Amen. Sa pagbukas atong pagtuon, ato sa ablihon ang balaang kasulatan nga mabasa sa Ecclesiastes Kapitulo 1, versikulo 9 nga nagkainayon, ang nahitabo kaniadto, mahitabo gihapon. Og ang nagbuhat kaniadto buhaton gihapon, wala gay bag-o dinhi sa kalibutan. Pastor Doc Glenn, usa ka manindot nga pulong gikan sa usa ka maalam nga tawo nga si Hari Solomon. Ngano nga nagasulti man siya niini pastor nga walay mga buta nga bag-o dinhi kalibutan. Pastor Salyoman aton na nasabtan nga talking about technologies, layo na sa atong panahon karon kumpara kaniadto. Gikan kay Adan kag Eva sa Old Testament time hangtod sa atong panahon karon, makita nato na pagbago sa mga technologies. Pero ngano man gisulti dinhi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 9 nga mao ra man gihapon kani naghatag sa ato diya og mensahe nga ang gihimo sang mga tawo kaniadto biskan wala pay technology kagihimo sa mga tao karon nga nagdaghan nga mga maayo nga mga technologies, pero talking about sang aton mga batasan Sa atong pagkinabuhi, mao ra gihapon. Doc Glenn, mao ba po imong nakita sa atong kapanahonan kay mas una-una man siya gamay nato Magulang sa day siya. mga atong nakita sa atong palibot. Good day sa aton mga viewers. What we have experienced today na tabo na sang una. So it's just like a cycle. Ang tawo kung ano siya sang una, amo magyapon subong. Mga oras sa gitawag history. History repeats itself. So when we say, is there anything new under the sun? According to King Solomon, nothing. What men did before, ginabalik-balik lang na all throughout the centuries. Usahayang uban siguro nagunahon na sa giingon ni Pastor LD nga ang ato nga technology mas nindot karon kaysa nangagi nga mga panahon. We think of there is a great change kunta. Pero sa iyang gipahayag sa ato nga pagkinabuhi, sa ato nga mga ways, maumaorasad sa giingon sa atong leksyon nga ang pagkinabuhi sa unang panahon o sa pagkinabuhi sa mga tao sa atong kapanahonan, nga doon na pag-direct nga tao sa Dios kaniadto nga mao ang propeta,
wala gihapoy dako nga kalainan? Well, sa akon iyang understanding, Pastor Sam, Pastor LD, I think ang communication before was even more direct. Kaya ang Ginoo gid ang naghambal mo. The Lord did direct communication with His prophet. Kung ano ang ihambal sang prophet, amo man ang ginahambal niya sa king. There is no watering down, there is no flattery, there is no changing of of the words to suit the occasion or the person. Kung ano ang ginahambal sang Ginoo, amo gina ang iya nga gina-transmit, which I believe is more effective than any cell phone or television or radio or any satellite program today. Siguro partner to be direct gid sa atong election, sa context sa atong election nga pariho gihapon sa sadto nga panahon kag subong, to make it direct, you know. Ini siya naga-istorya nanungod sa pagpakasala sa mga tao. Sa ilang binuhatan. Ilang binuhatan. Biskan ang mga teknolohiya subong lain kag sa sadto nga panahon. Pero ang iban nga mga tao sa itong panahon nagpakasala, ang ibang nga tao nagkabuhi nga binuutan. So the same is true with our time today, which is I think the focus sa atong election nga gisulat ni atong iba sa ganiha ang Ecclesiastes chapter 1 verse 9 nga wala kinalain kaniadto kadto karon, especially talking about sa pagpakasala sa mga tao kag sa pagkabuutan sa mga tao. Dunay mayong puntong atong kuhaon gikan kang Duke Glenn nga maoy atong pagatun-an sa aluhan ni atong pagtuon karon nga semana. Nga ang Dios doon na say direct nga mga pulong ihatag sa propeta. Particularly nga maghisguta kang Jeremiah. Og atong tun-an tungod kay si propeta Jeremiah nga nakakaplag og insakto nga mga pulong gikan sa Ginoo, mao ni nga niini nga semana tuntunan, rebuke and retribution. Ang direct nga pagsaway ni propeta Jeremiah, pastor. Og ang panimalus usab sa mga leaders nga dili gusto mamatay. Doon na ba'y uro amgid karon nga kasinatian sa gitang natog outside world o inside in the church. Nga kung maghisgot o mga pagbadlong, mato sa ta sa kalibutan nga pamaagi. Kung ang atong mga pangulo magasulti, grabe ang kuan partner. Grabe dok ang rally-rally. Sa hindi ta gusto nga masultian. So doon na ba'y kuro amgid nga mga panghitabo. Kung maghisguta sa pagsaway, niya mo react po ang mga sawayo. Sa akong ipaglantaw no Doc Glenn kag Pastor Salyuman, actually talking about sa realities biskan sa kalibutanon, ug isa mag-touch po ta sa church. By principles, tama ba ata atong pangunahuna? Kung maghambal ang tao, biskan kita maghambal by principle, tama. Pero ang practice naton is wrong. So that's why ang matabo, kung ang isa ka tao nga unahuna iya nga sa insakto sa nga prinsipyo, pero ang practice niya wrong, kag sawayon siya, di siya magbaton. Kaya unahuna iya insakto siya. So talking about sa kalibutanon, amo ng sistema ay wala sang tao nga pamangkuton mo ang iya nga sabat sa imo sala nga prinsipyo. Sakto tanan nga prinsipyo, pero ang practice naton sala. Once nga may ara nga isog nga maghambal sa akon ginhimo nga sala, nga ginhambal ko nga prinsipyo sakto, hindi ko magbaton. Muriak ka rin. Mariak karikta diyon. Muna human tendencies. Human tendencies. I think it's also especially true if we are talking to people of high position. Kung ara ka sa situation that you would like to correct something, kag ang imong korekan is the highest person in the land, how do you approach this person? Paano mo ni siya mahambal in direct tones or terms nga ang iyang kinahanglanon is to either abandon, change plans, or proceed
how do we communicate that? Say, for example, in the time of Jeremiah, he was a prophet. But ang ato nga lesson says, ang mga prophets, wala ginapati sa mga kings. They were in a very uncomfortable situation. So how are we able to communicate the same thing today to even our leaders in the community, talking about politics? How does the community directly communicate to the leader about changes that are needed para nga mag-improve ang kabuhi ng mga tao, like in a community, a town, or a country? Kay sa akong panglantaw, tungod sa corruption, by heart, mo na'y makadaot nga dili kaayo dawaton. Tungod kay diha sa ato nga barangay na ay pulong-pulong, pastor. Na ay pahibalo nga maghisgot og mga maayo nga mga butang, pero ang nakalain kay ang ato nga mga lidero sa hay dili naman mo tuo. Ilabi na ko maghisgot og change, dili malali. Muna nga sa giingon ganyan ni Pastor Bakilabat nga the ways of the people sa panahon ni Jeremiah may puro parihas atong panahon karon. Mao nga ang atong leksyon naghisgot og pagsaway, unya ang panimalos, mao nga kung atong hisgutan ng una nga punto sa atong leksyon nga gikan sa Genesis paingon sa panidayag, ang Biblia nagapresent lang doklen og duha ka mga angayan natong tamdan, pastor. Kung unsaon nato pagkinabuhi, kanang giingon nga musunod ta sa Dios sa tibok natong kasing-kasing o sa tibok natong kalag o dili. O ato bakang dawaton o ato isalikway. Mo na nga sa kinabuhi ni Jeremias, tungod kagitagaan siya pastor sa Ginoo og mga pulong, isulti gud niya. Kung sa man pastor, maayo ba ka na nga atong sundon ang kang Jeremias nga pamaagi sa diyang musulti ta sa atong mga kaigsuonan sa sulod sa atong simbahan doklen or sa mga tao palibot ka na to, sa mga binuhatan nga dili maayo. Pastor, unsa ka? So, Pastor Salyoman, ako ginlantaw, nag-istorya ta ginanungod sa kalibutanon naman nga sitwasyon. Pero karon ato na istoryahan nanungod naman sa ato naman nga simbahan. Sa sulod. Sa sulod sa atong simbahan. So imong pamangkot kung aton bala sundon si Jeremias nga iya nga actually ginhambal gid sa atong leksyon nga talom rebuked. Pointed and strong actually in terms sa aton nga Bible at sa aton nga leksyon. So ini ba aton ayan nga sundon nga ihambal naton ini direct sa mga tao nga kasubong sa ginhimo ni Jeremias. So siguro maghatag ta sang aton nga opinion. Una akong opinion, of course, sa ginambal ni Doc Glenn kagina nga ang Ginoo direct mo nga naghambal kay Jeremias. In other words, pating mga Israelites sadto nga panahon, kabalo gid nga once nga magtuo sila sa prophets or prophets, kabalo gid ang mga Israelinhon nga ato yan naghalin gid sa Dios nga direct nga hambal para sa ila. So sadto nga panahon, ako nalantaw nga once nga i-direct sang propeta hambal sa ila, hindi gid maka-question ang mga Israelites. Kaya nga man, tutuod gito yung naghalin sa Ginoo kay ti propeta ginagambal sa ila. Kung isa lang sa aton nga panahon subong, kung aton bala i-direct man sa mga taong mensahe nga pointed and strong. Okay, of course, kita subong hindi man ta mga propeta. But of course, siguro may ara siguro man nga kinahanglan nga art nga kung naton paano to nihambal sa mga tao. Ang isa sa nakita ko Pastor Salyoman and Doc Glenn, once nga kita ikaw gamiton sa Ginoo, Doc Glenn, ikaw Pastor Salyoman, ako man. Isa kay importante siguro nga aton himuon, especially sa aton mga televiewers, once nga maghambal ta sang pulong halin sa Dios,
sigurohon gid naton man nga kita man nagkabuhi sa atong ginhambal para hindi sila maglain sa atong ginhambal para sa ila. Okay. Okay, thank you, Pastor Hilde. Kung tulukot ang atong nga lesson, the Lord spoke in very simple terms. Simple, that means to say, it is self-explanatory. Duha man lang kabutang. Either you are obedient or disobedient. There is no middle ground. No? So, Jeremiah here is very precise. There is a Jeremiah chapter 17, verse 5 to 10. Aton makita diri ang precise nga language. It says here, the language, probably this is interpreted in very distinct terms. Cursed. Anong cursed sa sa translation? Cursed. Ginpakamalaot. Ginapakamalaot ang isa ka tawo kung ang iya pagsalig ara man sa tawo. Okay. Hindi kay sa Diyos. So that alone is direct. Okay? No need for explanation. And the second one here is, if you trust in God, you will be like a tree planted by a river, well nourished. And of course, the third one here, which is even more, I should say, more direct, that the heart is deceitful above all else. Probably we could not explain this in scientific terms, but more on theological terms about this. There are only two ways. There's no third or fourth, only two ways. Sa di pa nato ipadayon nato discussion sa unahan niining duha ka mga butang angay natong matikdan, akong ipalayon pagbasa kang Pastor Bakilabat ang Jeremias Kapitulo 17, mga bersikulo 5 paingon sa 10. Alayon, Pastor. Jeremias Kapitulo 17, gikan sa 5 hangtod sa 10. Ang Biblia nagsulti mga kaigsuunan. Mao kani ang giingon ni Jehova, tinunglo kadtong tao nga nagasalig sa tao o nagahimo sa unod nga maoy iyang bukton o kansang kasing-kasing bibiya kang Jehova. Kay siya mahimong sama sa kahoy didto sa kamingawan og dili makakita sa diha nga ang kaayuhan moabot, apan magapuyo sa mga uga nga dapit sa kamingawan, sa asinon nga yuta ug walay nagapuyo. Bulan ang tao nga nagasalig kang Jehova og kansang pagsalig mao si Jehova. Kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan og magakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba og dili mahadlok kung moabot ang ting-init. Hinunua magmalunhawon ang iyang dahon og dili maghingiros sa tuig nga hulaw, ni muhunong kini sa pagpamunga. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang og hilabihan gayod pagkadautan. Kinsay makasusi niini? Ako si Jehova magasusi sa hunahuna, ako magasulay sa kasing-kasing, bisan pa ngani sa paghatag sa tagsatag sa katao, sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. Okay, thank you, Pastor. Ang versikulo 10 naghisgot nga ang Dios magabalos, sumala sa binuhatan sa tao. Atong ingnon nga pagkasulti nga ang gusto gid sa Dios nga kita makahibalo, masayod nga ang pagsalig adto gyud, Pastor, sa iya. Duklin, ang Dios gusto niya nga ang tao makaalimgat nga walay lain nga tao nga angayan makatabang sa tibuok gyud nga paghatag og kaayohan kundi ang Dios lamang. Dinhi
gihulagway sa atong leksyon nga si Jeremias nagatan-aw gyud sa kahimtang sa kinabuhi sa tao sa unang panahon. Mao nga ang gibasa niyo pastor nga mga bersikulo panlanginan sa Ginoo amusalig niya. Magmaayo duklin ang ilang panginabuhi sa mga tanom kung sila makaila sa Dios. Kini bang giingon duklin nga unsay imo sad nga gitanom mo sa imong pag-anihon. Unsa may mga maayo nga pagtulunan atong hisgutan may tungod ini nga mga butang. Okay, actually diri sa aton na in this part of the lesson nagaingon diri nga we could not distinguish actually sa ato nga heart where does evil and good reside. There is no demarcation line. It just exists in the heart or in the mind or in the conscience. Now, with regards to sowing or showing something good or putting your trust in the Lord, it's just a natural consequence nga kaayuhan ang magbalik sa imo. Kung sa Ginoo ka. Kung sa Ginoo ka. It's just a natural consequence. It's just like what the Lord said, kung magtanom ikaw sang binhi, sang bugas, ang imo nga anihon, binhi man sang bugas. Like also human relationships. If you show things that are good, you show you are good, eventually you will reap what you have given. You will receive something good. So it's just a law that is natural. What you have given comes back to you. Basta makilabat, dunay in English nga pulong nga trust in God. Yeah, put confidence in men. Do not put confidence in man. Put confidence in man. Maayo ba sa akong paghulagway sa kunahuna nga kung maghisgot og trust dili ko makasalig sa tao? Only to God. Pero may confidence ko sa imo, may confidence ko kang Doc Glenn. Pero dili ko mosalig ninyo. Sa imo hunahuna ang point nga gusto ni Jeremias ang kanang pulong pagsalig nganong adto ra man gid sa Dios. Okay, ang context ulan natin sa panahon ni Jeremiah, biskan kini sa mga away-away sa nasod kani adto nga panahon. Ang mga Israelhon kung pagkahuman ang Ginoo nagtabang nila, nagunahon na sila ila tog kinaalam og pwersa gihimo. Ilang kaugalingon ng paningkamot. Usahay pod nay panahon nga magngita sila og kauban nga mga nasod aron sa pag-away na pod sa usa ka nasod. Alyansa. Pagkadaog nila, nagunahon na pod sila na pod ang nagdaog. Nalimot sila nga ang Ginoo ra gyud. Actually kung lantaw nimo Old Testament, kita karon nakakita magklaro kaayo sa Old Testament time. Nga ang Dios lang ra mismo ang nagtabang sa mga taga-Israelites nga magdaog sila sa away. Wala gid labot katong mga puwersa sa mga tao. Of course, ang Ginoo maggamit sa puwersa sa tao. Pero kung wala ang tao, wala ang Dios nagtabang nila, di sila magdaog. Una-una mo kay Gideon 300 ra, thousands ang ilang kauban, ang ilang kaaway. Pero ang Ginoo mao ni nga nakita nako pastor sa Liuman og Doc Glenn nga ining ato karong swito ba the two ways. Kay nakita na kong kay Jeremiah, well-defined ni Jeremiah what is reality sa hunahuna sa mga tao, kag unsahon niya ang ihatag nga mensahe sa mga tao, nga unta kung magtuo ang tao sa iyang mensahe gikan sa Dios, mao kani unta ang matabo jud sa kinabuhi sa mga tao. That's why naklaro niya nga kung unsay there are only two ways nga mag-upod sa Ginoo, o magkuyog sa Ginoo o dili magkuyog sa Ginoo. Well-defined ni Jeremiah. Pero ang problema sa panahon nga isulti kadto sa mga tao, ang mga tao nagunahuna gi-strike lang ilang batasan, wala nila gunahuna kung say plano sang Dios through Jeremiah nga
mahatag ni Jeremiah ang mensahe sa Ginoo nga mao kani sa duwa ang insakto nga dalan aron mangadto mo sa langit, mangadto sa langit sa atong kapanahon karon, or kita nagsunod jud sa Ginoo wala. So ingnon nato Doc Len, Pastor, nga there is no neutral ground when it comes to decision sa atong paghatag ngadto sa Ginoo. Di pwede nga di nila gusto nga. Ang gusto sa Ginoo black and white. Salig O dili. o dili, dawat o dili. Gani gikinahanglan pud Pastor Doc Len ang gitaw natog human health. The only thing is tungod sa atong deceitful hearts. Maunay nakadaot. Kay sa gipahayag ni Pastor nga sometimes or oftentimes siguro kung magmadaugon ta, magbalampuson ta sa mga kayahay nga atong maangkon, malimot ta sa dako nga maghatag nga mao ang Dios. Atong i-credit sa atong gitawag og human effort. Ino nato nga kining mga butanga sa ato gining tinguha. Mo na nakadaot sa atong kasing-kasing. I think Pastor Sam, this is very relevant because the Lord would like men to recognize that He is the overall sovereign. No. And kung tulukon tang history ng Israel, they went to the lowest depths of their becoming an apostate nation because they trusted in themselves. That's the most dangerous thing a man could do, trusting in your own self. Okay. Tama. Moadto ta Pastor Doc Glenn sa ikaduha nga point sa ato nga lesson nga gitagaan man sa Dios si Jeremiah og insakto gyud nga pagsulti ngadto sa mga tao. Unsay nakita nga sala sa Huda ni Jeremiah nga sunod og dili. Pero dunay reaction ang mga tao sa Huda. The sin of Judah. If you look at our lesson part sa sining study, the words nga ginsulat diri are sort of permanent. No? Kaya naghambal siya diri. Judah's sin is written with an iron pen. Could you imagine an iron pen? But sila mo ginsunog ang pagka Murag gisilyohan, siliwan nga hindi gid makuan, di na ma-erase, di na mausab, di na mapala. di na mapala. Okay? Engraved with a diamond tip. Now, when you write something, sa ball pen, write something, what will happen? You could just erase it. Pero how about engraving? Could you erase an engraving? Dili. It's permanently etched, no? It is written on their hearts and carved on the corners of their many altars. So, kung tulukon natin diri, Judah has come to the lowest depths of their apostasy. Okay. There is isa ka commentary. It says here, the heart is considered the conscience of man. Conscience. So probably, Pastor Sam, what do you mean by a conscience? Kanabang ingon ba sa di patong paday do kanabang ingon Pastor nga out of the abundance of your heart. Ano giniin mo nga sa atong hunahuna, sa atong panumduman, konsensya nga dunay mga butang malisod mawala sa imong konsensya. Labi na ko ng imo nga binuhatan dili maayo. Mao na nga ang Jeremias kapitulo 17 mga bersikulo 1 ngadto sa 4 kun atong basahon ato gid masayran Pastor ang katuyuan sa sala sa Huda atong tan-awon. Okay. Bersikulo 1 sa kapitulo 7 nag-ingon ang Ginoo katawhan sa Juda, gisulat na ang inyong mga sala pinagi sa puthaw nga pluma, nahisinsil na kinidiha sa inyong makasing-kasing pinaagi sa diamante o gikulit diha sa mga
sungay-sungay sa inyong mga halaran. Versikulo 2, wala kamo malimot sa inyong mga anak sama nga wala kamo malimot sa mga halaran o sa mga sagradong haligi nga gitarok alang sa diyosa nga si Asira tupad sa matag buhing kahoy diha sa kabungturan. Versikulo 3, og sa kabukiran ipailog ko sa inyong mga kaaway ang tanan ninyong mga bahandi og katigayunan tungod sa nagkalaing sala nga inyong nabuhat sa tibuok nasod. 4, talikdan ninyo ang yuta nga gihatag ko kaninyo, himuon ko kamong ulipon sa inyong mga kaaway didto sa nasod nga wala ninyo masinati, kay ang akong kasuko sama sa kalayo nga musilaob hangtod santo. Unsay mga punto, Pastor, nga angayan nato nga matigdan ini nga mga bersikulo? Ang ato nakita din hiba. Grabe. Actually, naidako jud nga rason si Jeremiah nga maghatag jud mensahe sa mga taga-Juda. Straightforward. Kaya actually dili ingon kaning sala ang gihimo sang Juda, actually wala naton makita pag-ayo jud ang ginatawag nga specific nga sin nga gihimo sang Juda. Pero whatever kung ato basahon diri kung aton nga i-analyze ang ato gibasa bago nimo gibasa Pastor Salyuman, makita nato diha nga dili ingon lang nga gagmay og tago-tago og pwede lang makaya nga kalimtan nga mga gihimo sang tawo nga pagpakasala. Kana siya klaro nga pagpakasala, kag ina nga klaro nga pagpakasala, bisan pa klaro nga pagpakasala, pero sa panahon nga gisultihan sila ni Jeremiah sa ilang mga sala, dili gyapon mag-angkon. O dili nila dawaton ang gisulti ni Jeremiah kung unsa ila gihimo. Dili design po, Pastor. Kay giingugod, gisilsil. Usa tong word nimo engrave. Engrave. Grabe na kasalanan. Mo na nga kita ug naay makasala nato do. Ang event dili nato malimtan. Yeah. Pero makapasaylo ta. Diya ba, sir? Dili na angayan nato nga mapala og dali sa atong panumduman. Mao na nga dako ni nga buluhaton ni Jeremias. Dili sa ensayo. Ilabi na sa makadagkuan. Ako personally murugwa siguro ko'y igong ka dasig kana musulti ko, Pastor, sa kadagkuan ako nga para karamiya musulti gyud. Pero tama tong imo ganyan nga point nga gingon nga usahay ang atong sinultian dili madawat sa atong gisultian nga tao tungod kay mismo kita sa atong kagalingon nagabuhat man sa mga bagay duklin. Unsay maayo duklin nga himuon nato alang sa atong mga nagapamati, sa atong mga kahigalaan mo kaigsunan. Okay, kung atong tanawon ang atong lesson, there are, I should say, degrees of sinning, if it is correct, degrees, no? Siguro gamay pa lang nga sala ti gintolerate. And then taas-taas tolerate manggihapon. Until the time nga grabe na gid kaayo ang sala. Daw normal na lang. Sumay mo na itong nahay mo ng abuse. Normal na lang, wala na. It doesn't bother you anymore. So that's the danger that we are facing today. Okay, ang ikatulo nga point, Pastor, nga atong tun-an ang kanang giingon mo nga what we are facing today. So atong tun-an ang pagpahibalo kang Jeremias. May tungod ning mga butanga, tungod kay angayan nato ni nga tamdan sa ato nga pagkinabuhi matag adlaw nga ang kasub-anan o ang dili maayo nga kasaysayan ni Jeremias tungod kay nagatubang siya sa mga oposisyon. Unsa pay lain nga word ana, Pastor? Kanang mga nagsumpaki Against sa iya. Unsay nakita nato nga problema ana may tungod sa kinabuhi ni Jeremias nga na against iya ang mga tao, mga pangulo.
mao kay ni partner no sa atong nga leksyon bangod kay straight to the point ang pagsulti ni Jeremiah. Jeremiah pod sakitan pod sa iya nga nadunggan gikan sa mga tawo nga iya gisultihan. May pagkamilang-kulik. Melancholic pod si Jeremiah. Ya bugid una-una pag-ayo. Di pati kali sa katulog pod. Sakit. Sakit mo kasing-kasing niya. Mo ginatawag niya siya nga the crying prophet. The weeping prophet. The weeping prophet. Sakit biskan sa tuwa pod. Dili ni ingon nga sayon lang nga pag atubangon nato. That's why siya gihimo nga pagka-strike to the point, naghatag pog warning ang mga tao niya. To the extent nga nagplano pod siya nga patyon pod siya nila. Okay. Duklin, sa dili Yeah. pa kumadto sa imo ako sa hatagan og gamay nga pangutana si pastor. Doon na ba yung mga butang partner nga misulti ka nga a sort of advice or warning nga nasakitan po ka? Aw na pod partner. Biskan butang sa aton asawa, koreksyonan sa aton asawa. Oo, nagsulta nga insakto Oo, ta. sakto ta. Sakit biya. Pero na pod usay nga sakto ilang sulti sa tuwa pero murag di punta magbaton usahay. Maragwa sa atong buot. Oo, sa atong buot. Ikaw, Glenn? Well, Glenn, do you think it's the nature of man? nature gina sa tao, Dok, Yeah, nga dili because- ta mudawat, no? It's going back to history. During the time of Adam and Eve, Cain had the choice to change his attitude. Kung ginislan niya ang attitude, wala nagtiga ang iya conscience. Actually, the previous lesson tells us about the attitude. Amo ni mabudlay sa attitude naton. Paano naton mabaton ang pagsaway? Oh, mo ni maingon, Pastor. Unsaon nato Pagdawat sang pagsaway. sa pagsaway sa ato. Labi nagdako-dako ang atong tama. Yeah. How are we able to accept this? Whether kay kung ang pagsaway bisan ano ka grievous ang sin and maybe the words used, if your attitude is one that will accept your faults, I think this will not be as grievous as the situation today nga gusto nila gid siya nga i-eliminate si Jeremiah. So naipoint, Dok, nga ang ngayon na kung kutloon gikan kang Pastor Bakilabat nga bisan gani sa taliwala sa atong pamilya, close na ta sa atong asawa, pero sa di pa ta mo dawat. How much more ka ning mga tao nga dili kayo dako ang attachment sa atong kinabuhi. Sa sulod sa iglesia, gawa sa iglesia, much more. Ilabi na katong yang gingon nga doon na po'y nakita nga ulang sa atong kinabuhi. Gani sa kinabuhi ni Jeremiah, I don't know kung doon na ba'y dakong hulagway, Pastor, nga ang mga tao nakita sila dako nga kasaypanan kang Jeremiah. Nga angayan sila mo resist sa pahimang nogikan sa Dios. Sa imong nang murag wala siguro. Actually sa record wala sila makita. Ang ilagin kainitan kay Jeremiah bangod gin point ni Jeremiah ang ilang nga mga sala. So siguro Pastor Salyuman and Doc Lin sa aton mga televiewers, isa ka dako naton nga leksyon nga aton makuha sa aton lesson for this week. Nga aton gyud kung naay duha ka dalan ang atong itunan ganiha, naay only duha ka two dalan. ways. Doon ay duha ka mga butang sa Mga atong butang sa taliwala. tubangan. So ini siya tingali inyo nadunggan sa amon pud nga discussion dinhi nga parihata nga mga tao nga masakitan tagsultihan. Pero siguro ang for sure nga ang ihatag nga mensahe sang aton nga leksyon karon gikan sa kang Jeremiah nga pagsaway sa mga Israelinon, especially sa Juda. Kita mga katawan sa Ginoo, kung unsay gisulti diha sa atoa gikan sa bala nga kasulatan o espiritu sa tagna, kinahanglan jud nga kita magpainubsanon sa pagpaminaw. Kung kinahanglan tatong pag-usab sa atong kinabuhi aton usbon, kay ang plano sa Ginoo gikan sa panahon sa Israelites hangtod sa atong panahon karon, kung naton masabtan ang kamatuoran kag aton nga kinabuhi, mao kani ang dan-on nato, mao kani ang atong passport, mao kani ang atong gamiton aron kita makasulod sa kinabuhing dayon. Mao na nga ang ikatulong nga point sa atong lesson,
ngano nga nag-abot ang kasub-anan sa kinabuhi ni Jeremiah tungod sa imong giingon nga ang mga tao sa iyang panahon, sa iyang pagsulti naghatag og dako pod nga angayan siyang kasing-kasing nga iyang gibati. Karon, bisan pa niini doctrine, ang Dios nag-remind kang Jeremiah. Jeremiah, your responsibility, your work is not easy. Mao na nga bisan pa di ay tao makahibalutang nga ang atong adtuan dili sayon aron ta maandam ang atong kasing-kasing gunahon na di po day sayon. Sama kang Jeremiah, gisultihan na siya pero di niya madamat po ang iya po nga gusto nga dawaton to kay sakit po sa iya. Doon na ba mga butang sa itong kinabuhi, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, nga ang pagtulunan sa itong leksyon, bisan sa taliwala sa atong puloy-anan, ato untang andamo ng atong kagalingon, nga ato ging isalig sa Ginoo ang tanan. Atong iampo ang atong mga kaluyahon, aron nga masayon nato sa pagdawat ang mga butang nga angay natong dawaton. Malisod sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi, kung atong isalikway ang mga pagbadlong sa Dios nga angayan natong tamdan sa atong kagalingon. So, atong tun-an nga muabot man, pastor, makilabat ang giingon nato sa itong una, nakabati na ka ni Doc Glenn. Ngano ka nga ang mga daotan nag-uswag unsan? Doon na ba kayo nakbatian usab niya na? Nga kita nag-alaga ta sa Ginoo. Well, may mga tao nga nag-alaga sa Ginoo, may prosper man hinon. Doc Glenn. Okay, of course, ang burden kay Jeremiah was double. It was very heavy. Because you are speaking to your own people. It's okay probably kung maghambal ka sa ibang nga tao hindi mamati si mo. Kami yung gangway confidence. Ati okay lang kay wala man kami kakilala na nga duha or whatever ang circumstances, but I am talking to my own people. And the only thing is they were asked to choose between only two things. There were no 10 things to be followed, only No 10 two. options. No other option, there were only two. Okay, looking forward sa imong agin pamangkot kaina about the prosperity of The wicked. Okay, our lesson tells us that Jeremiah was looking at himself kung mahambal ta nga daw dihado. Because if you look at the philosophy of Christianity, it could be a religion of sacrifice. It is a religion of hardship. Anybody who would like to follow Christ has to what? Has to undergo trial. Has to undergo sorrows, yeah, deplorable conditions. And we know that even the Bible says that the path going to heaven is narrow, while the path going to destruction is wide, and many people travel there. So this is actually a what? According to our lesson, it is what? It is a warning. It says here, no doubt, it's a warning that as a soldier of Christ, what you see in the wicked is just what? It's just temporary. In our human tendency, we will feel bad, we will feel slighted. Masiling kita nga, do ka nami lang sa pangabuhi, huwag gisay ka pangabudlay. No? Ikaw ya nga matutom ka, do hinatilawan ka pa. But that is the way of heaven. Hindi ginato na iya malikawan. That's the way of heaven. Sa imo pastor? So ako nakita kag naintindihan karon nga si Jeremias sige hibi melancholy kaayo. So dili lang diay ni nga nasakitan siya kay
ang iya nga gihatag nga mensahe gi-reject. Tapos gipakamalaot pa jud siya. Naglagot pa jud siya sa paglantaw. Ganing mga tao nga mga dautan mo pag nag-prosper. So actually kung lantaw nimo gipakita ni Jeremias ang iya nga human tendency. Nga tingali anybody of us may ingon ani pod nga tendency. Pero mao pa rin nagpaghatag pod lain sa gibati ni Jeremias, especially he's not talking to God. Ngano man Ginoo ingon ani, ingon ana. So mo nagdako pag niya gibati sa Ginoo kay ngano man gipakamalaot siya sang tawo yagi gitagaan og mensahe. Nakita po niya nga mo nag-prosper po. Ang mga tawhanan ni nga wala gani naminaw sa Ginoo. Mga hinigugma nga mga kaigsoon makigalaan, nagaabot usab sa inyong kinabuhi nga dunay mga butang nga usahay musulti ta sa Ginoo ngano nga mao man ni atong gidangatan. Himuon nato nga ang mga panig-ingnan sa kinabuhi ni Jeremias. Mahimong ta kini nga usa ka positibo nga mga ang-ang sa atong kinabuhi nga angayan nato sabton nga taliwala sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon na ay mga butang nga atong madawat nga makaingon tag usa ka kadimalasan sa atong kinabuhi. Apan tingwaon nato nga kini di ay mao lamang kini pagpruiba, mao lamang kini paghatag kanato sa pagtan-aw kung unsa ang ato nga pagsalig sa Ginoo taliwala sa daghan nga mga kapaitan sa atong kinabuhi. Gilagway ganin Doc Glenn o ni Pastor Bakilabat nga kita nga mga Kristohanon dili ta free sa mga kadautan nga bustong kinabuhi. Sa atong leksyon nagisugot mapobre ka man. Madato ang mga angayan mahitabo sama sa mga nahitabo sa unang mga kaadlawan, posible po nato pastor matagamtaman. Doon nakabay angayan pakigbahin dok sa ato nga mga televiewers nga angayan sila makapanghuna-huna ini mga butanga. Okay, sa ato ng mga viewers, our lesson tells us that whatever circumstance in life, like kung ano natabo sa kay Job, there's only one thing. Trust in the Lord. Whether you are discouraged, you are happy or sad in any circumstance in life, we have to trust God. Pastor, doon na kabay ikasulti sa ato mga televiewers nga kinahanglan kita makatun sa pagsalig sa Ginoo. Sa aton mga kaigsunan nga sa aton mga televiewers, so at inyo nadunggan ang pagplaster nato sa kinabuhi ni Jeremiah, ini nga puntuha, diri lang gyud ta ma-jealous sa mga tao nga makita nato nga nag-prosper sila bisan pa sila naghimo og dautan. Kay actually ang Ginoo wala gyud nagunahuna nga ihatag pud sa atoa or dili ang sa kabagay ang iyang plano sa atoa mga kaigsuonan nga maluwas jud ta. So mao na nga usahay tingali ang Dios wala maghatag diha sa atoa sang ginatawag gipangayo nato kay nakasabot pud siya nga bas ihatag kana sa atoa dili pud ta magpangalagad sang tarong sa Ginoo. So that's why we need to be contented kung sige hatag sa Ginoo sa atoa, magkalipay ta bisan ang uban nagprosper diha bisan naghimo sa dautan kay ang plano sang Dios dili nga daghan nga manggad ang plano sang Dios nga maluwas ta siya pagbalik. Ang buti pasabot pastor nga kanang contentment nga niya sa itong kagalingon magadala kani kanato og paghatod sa itong kagalingon ngadto sa atong Ginoo. Kay mo adto ta sa katapusan nga point sa atong lesson, kana bang naa ka sa sitwasyon nga lain ang imong pagbati, Pastor Doc Glenn? Sa kasaysayan sa kang Jeremias, sa di pa nato hisgutan ang katapusan nga punto, ato sa basahon, Pastor, ang Jeremias, Kapitulo 14, mga bersikulo 1 ngadto sa 10, nga mauni katapusan nga mga paghisgot sa atong pagtuon sa leksyon ini nga semana. Partner, ihatag using panahon partner sa pagbasa ni ini kay si Buano speaking karon nga tadlong jud ang imong pagbasa partner. Okay.
Jeremias, mga hinigugmang nga makigalaan makaigsunan, Kapitulo 14, mga bersikulo 1 paingon sa 10. Nag-ingon ang Ginoo kang Jeremias bahin sa hulaw. Bersikulo 2, nagbangutan ang Huda o himalatyon ang mga syudad nini. Nangligid sa yuta ang katawan tungod sa kasubo, og nagpakitabang ang Jerusalem tungod sa kagool. Bersikulo 3, ang mga dato nagsugo sa ilang mga sulgoon sa paghuwag tubig didto sa mga tabay. Apan wala sila'y nakit-an tubig, na mauli sila nga walay sulod ang ilang mga tadyaw, tungod sa labiyang kaulaw, giputos nila ang ilang ulo. Bersikulo 4, walay ulan ug nangliki na ang yuta, naguol pag-ayo ang mga mag-uma ug giputos nila ang ilang ulo. Bersikulo 5, dito sa kapatagan gibiyaan sa lagsaw ang bag-o pa lang na tawo niyang anak kay wala na may sagbot nga makaon. Bersikulo 6, ang mga ihalas, mga asno, nangadto sa kabungturan ug naghalhal sama sa iro. Dili na sila makita tungod sa kagutom. Bersikulo 7, misangpit kanako ang akong katawhan, bisan gisudyaan kami sa among mga sala. Tabangi in taon kami o Ginoo sumala sa imong gisad. Mitalikod kami kanimo sa makadagan, nakasala kami kanimo. Bersikulo 8, ikaw lamang ang paglaom sa Israel. Ikaw lang ang makaluwas kanamo gikan sa among kalisdanan. Ngano ba nga sama ka magdumuduong dinhi sa among nasod? Daw magpapanaw nga may pahulay lamang sa usa ka gabi. 9, ngano nga mura ka magtaw nga nakuratan ug daw sundalo nga dili makatubang. Pastor. So ato nakita din Pastor Salyuman og Doc Glenn, ang klaro nga pagka-plastar nga actually kung atong lang taon din sa ginbasa nga teksto ni Pastor Salyuman, gibutang gid pag-ay dito sa Ginoo kung sa sitwasyon. Actually, ang title din sa Thursday is A Desperate Situation. So pati diha ang mga mananap, hindi lang ang mga tao kaniadto nga panahon. So na nagibati nga kagutom og kauhaw kay murag wala na pagkaon sa yuta ato nga panahon na. Pero ato nakita din ba nga sa panahon nga ang mga tao na daghan nga mga pagsulays kinabuhi, tawag biya sa Ginoo. Kung usahay kinahanglan pud ta usahay di ay mga pagsulays kinabuhi og mga problema aron pud ta manawag diya sa Ginoo. Pero ato studyohan din ba kaysa ato nga leksyon, desperate kaayo kay biskan sa panahon nga wala na sila'y mahimo nanawag sila sa Ginoo. Pero ang klaro pa jud ay nga ila lang gusto nga matabo silang kinabuhi, ihatag ilagi pangayo pero walay tinuod nga paghinulsol sa sala. Walay true conversion. Walay true conversion. Grabe no? Well, looking at our lesson in this part, God uses physical means to awaken a spiritual situation. So paggutuman ka, pauhawon ka physically, para ang imong spiritual condition will improve. Probably, siguro, we could make an allegory, nga kung may atong kita ginapangayo sa Ginoo, so there will be true conversion. We have to be physically hungry. We have to fast. I-deny nato ang atong luxuries in order to achieve what we have. Bot ipasabot Dr. Glenn nga tugutan usa sa Dios nga kita maka amgo nga kinahanglanon ginato siya kumuabot ang mga kapitos, mga kawaladon, mga kasakit sa atong kinabuhi. Pastor? So actually ako nakita din ba sa gibasa po nato sa atong leksyon karon nga usahay ang Ginoo naghatag og ingon ana nga mga pagsulays kinabuhi. Nga aron ta maka dumdum diha sa Ginoo. Pero kani pod nga sitwasyon murag lahi na pod nga sitwasyon kumpara sa uban nga tinuod jud ang ila pagbalik og pagampo og pagpuasa. Kining ila dili. Kining lahi. Mo ni gani sa aton mga televiewers, sa aton mga kaigsunan nga naminaw, kinahanglan jud naton iklaro pag-ayo kung sa panahon sa pag-abot sa pagsulay sa atong kinabuhi,
kita ba tinuod jud nga naghinulsol kay nakulang ta sa atong relasyon sa Ginoo, natay sala nga gikumkum sa atong kinabuhi atong lantawon pag-ayo. Kay kining tawhana diri dinhi sa last part sa aton nga leksyon karon, nanawag sila sa Ginoo dili ingon nga sila naghinulsol sa insakto nga paghinulsol. They are nagrepent sila sa ilang mga sala. Usahay tingali bas imo po na mag-abot sa tua, pero ipaklaro jud nato sa atong kinabuhi nga ang Dios naghatag og pagsulay sa atong kinabuhi. He's allowed trials nga manabot sa atong kinabuhi nga unta nga ang aton pag turning point pabalik sa iya tinuod pod. Kay ining atong leksyon karon nagsulti nga ang ila lang gyud gipangayo ang solusyon sa ila problema. Wala nila gintagaan og solusyon ang tinuod jud nga problema nila kaniadto. Okay. Doc Lynn, sa pagpanapos sa atong pagtuon sa leksyon. Okay, sa ating mga viewers, there are only two very important words here to be considered. One is true conversion. How does it happen? Do we need an adverse situation sa ating nga life and be converted? Kinahanglan pa ta sa mga cancer, mga diabetes, mga high blood, kag mga stroke and be converted. And the second one here is true repentance. Same situation. Gusto pa naton lang may matabo sa aton just like Judah. Why the Lord was forced to do this? Because of these two things. No conversion, no repentance. Kay according to our lesson, kung iuntat sang Ginoo ang drought kag ang gutom, hindi na sila magrepent. So sa atong mga viewers, let us not wait for these adverse circumstances and think about our spiritual condition. Daghang salamat mahigala sa inyong mapadayonon nga pagpakig-uban kanamo nining atong lesson preview. Sa pagtapos magaampo kita. Daghang salamat Ginoo sa imong kaayuhan gihatag kanamo nga ang among pagtuon magadala kini kalipay sa among kasing-kasing sa pagbutang sa among pagsalig diha kanimo. Kay ikaw lamang ang Dios nga among gilagaran. Daghang salamat ug among gitugyan kang Ginisus ang tanan. Amen. Amen. Amen.